Mga kabunyog, maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, ano bang, nangyayari kay Chis Escudero? Ha? Um, bakit parang hindi na ngayon naririnig si Chis?" At saka, um, nag, ah, nagsabi si Chis Escudero na 'wag na daw siyang isama sa mga survey-survey, ha? Yung tungkol sa presidente, vice presidente, 'wag na daw siyang isama. Kasi ayaw niya na daw na hindi daw siya tatakbong presidente man o vice presidente. Kaya 'wag na daw siyang isama. Kaya may mga nagtatanong sa atin, "Attorney, ano ba 'yon? Anong tingin mo kay Cheese? Magpapahinga na ba sa politika?" Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ah, yung dating mayabang na si Cheese Escudero, nakita naman natin kung gaano katindi yung yabang niya nung una, 'no? Lalo na nung Senate President siya. Talagang ah, talagang hindi natin malilimutan yung kanyang yung yabang na tinatawag nga nating boy kilay, 'di ba? Nung February 5 noon, yung sinampa yung impeachment sa Senado, tayo nag-aano tayo noon, nagpe-pressure tayo noon sa Senado na gawin niyo naman yung trabaho niyo. Nakalagay naman yan sa Constitution. Kapag transmit na yung articles of impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Oh, anong yabang ni Chis Escudero? Wala daw sa kanyang makaka-pressure. Kung ayaw niya daw, ayaw niya. Hindi daw siya mapipressure kahit na sino. Talaga namang pinanindigan naman ni Chis Escudero yun, yung yabang niya na yun. Hanggang sa umabot na ng June, July, mayabang pa rin siya kasi na-elect na naman siya bilang Senate President. 'Di ba? Noong July 24 ba 'yon? O July 24 July 29. Na-elect siya bilang Senate President na naman. At ang kanyang mga kasamahan noon sa Senado, sila ang mga officials ng Senado nang siya ang Senate President pro tempore si Jinggoy Estrada, Majority Floor Leader si Joel Villanueva. Accounts Committee Chairman saka sa Rules Committee ba hindi, Accounts Committee Chairman si Alan Peter Cayetano. Tapos ang Blue Ribbon Committee Chairman si Marcoleta. Kumbaga talagang namamayagpag sila noon. Namamayagpag sila. Yung yabang ni Chis noon lalong tumindi dahil na-re-elect siya bilang Senate President. Kumbaga, dahil siya yung instrumental na patayin yung impeachment, actually yung Korte Suprema, na lang yun? Kumbaga yan na lang yung pako sa kabaong. Ang nagbigay ng pako sa kabaong para talaga ito ilibing yung Korte Suprema, kasi diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment kay Sara. Pero ang talagang pumatay sa impeachment ay itong si Chis Escudero. Kasi kung nung pagtatangkap ng Senado, nung Senate President siya noong February 5, kaagad-agad nag-proceed ang trial, matatapos yung trial February, March, April, May, June, pusa na yun. Kaya lang wala talagang mayabang si Chis nun. Pinanindigan niya talaga, hindi magpo-proceed ang trial. Ay syempre karamihan ng mga senador, kakampi ni Sara. Kaya tuwang-tuwa sila nun. Iti si Sara, tuwang-tuwa rin yung mga DDS. Kaya lang, ano ang lagi kong sinasabi sa ganyan? God works in mysterious ways. Diba? God works in mysterious ways. Biglang pumutok yung mga anomalya sa flood control. Tapos ang sangkot pala sa anomalya sa flood control si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva, yun. Ay yan pa namang mga yan, si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva, sila yung top 3. Sila yung top 3 sa Senado. Senate President si Chis Escudero, Senate President pro tempore si Jinggoy, Majority Floor Leader si Joel, yun. Tapos nasangkot sila sa anomalya. Yun, wala na. Napalitan sila. Walang nagawa si Chis Escudero, napalitan.
Hindi ko malilimutan yung pitsa ng pagkapalit sa kanila. September 8. Bakit hindi ko malilimutan yung September 8? Ano yan ni Mama Mary eh. 'Di ba? Special na araw yan kay Mama Mary yung September 8. Yan din yung araw na napalitan si Chis Escudero. Napalitan si Jinggoy, napalitan si Joel Villanueva, napalitan si Marcoleta. Mula noon, nabago na ang lahat. Ano? Na ano na si Chis Escudero. Oh? So mula noon, hindi na ang iniisip na ni Chis Escudero, hindi na yung maging presidente pa o maging vice president, hindi na. Malamang kahit na nga yung re-election sa senador kasi dapat pwede pa naman siyang mag-re-elect sa 2028. Mukhang kahit yun, hindi na iniisip ni Chis kasi durog talaga siya eh. Durog. Mukhang ang iniisip niya na lang, huwag siyang makulong. Ha? Parang ang ginagawa na lang ni Chis Escudero, wag na, hindi niya na iniisip ang maging presidente, imposible na yan. Ang mag-vice president kay Sara, hindi na rin yan. Pero nung una, sigurado iniisip niya yan. Kasi kung walang nangyaring itong mga nangyaring ito, kung hindi natuloy yung impeachment ni Sara, kagagawan niya yon. Di siyempre, puring-puri siya ng kampo ng Duterte, mga DDS. Kung nagtuloy-tuloy yon, wala nang impeachment kay Sara, tuloy na si Sara sa presidente, itutulak siyang mag-vice presidente. Itutulak siya. At tatanggapin niya yan. Tatanggapin niya yan. Ay kaya lang ang nangyari nga, ayun, nasira siya ng todo. Ngayon, ang ginagawa niya na lang, mukhang ginagawa niya, inaariglo niya na lang, na wag naman siyang makasuhan, wag namang makulong. Kung sino-sino sigurong kinakausap niya ngayon, baka pati Malacanang, pumupunta siya, kinakausap niya, na wag naman siyang makulong. Siyempre, iniisip niya, matutulad siya kay Bong Revilla. Yan, nakita niya si Bong Revilla. Si Bong Revilla nakadamit ng PDL, yelo. Hindi maiisip yun ni Chis Escudero. Baka hiwalay na siya niyan ni Heart Evangelista niyan. Kasi si Heart Evangelista, hindi rin maisip ni Heart Evangelista na ang kanyang asawa ay makukulong. Nakayelo na PDL, nakapusas. Kaya, kumbaga sa ngayon, ang iniisip na lang siguro ni Chis Escudero, magpahinga na lang sa politika. Posible talaga yan. Hindi na siya nag-aambisyon ng presidente. Wala na yan. Yung mag-vice presidente kay Sara, malamang wala na rin yan. Ang mas preoccupation niya ngayon ay hindi siya matuluyan na makasuhan at makulong. Mas problema niya yon. Kaya makikita natin tahimik siya, no? Yung dating mayabang na si Chis Escudero, na napatahimik yung yabang niya, tingnan niyo saan pinulot. 'Di ba? Kaya ngayon may mga survey sa president, vice president, dati sinasama si Chis. Ngayon nagsabi na si Chis Escudero, "Huwag niyo na akong isama diyan. Hindi na ako tatakbo diyan." Ngayon ang tanong, magre-elect kaya siyang senador sa 2028? Kasi pwede pa naman siyang magre-elect. Pwede, pero ano yan, baka mas ang isipin niya magpahinga na lang muna sa politika. Muna? Kasi talagang sirang-sira siya eh. Sirang-sira siya. Bakit kasi siya nagkaganyan? Yung yabang niya eh. Diyan siya dinala ng kanyang yabang. Na-miscalculate niya. Na-miscalculate niya ang lahat. Pero hindi eh. God works in mysterious ways nga. Imaginein mo na nung una, akala mo namamayagpag sila kasi hindi natuloy yung impeachment kay Sara. Tapos Senate President siya uli. Na-re-elect siya bilang Senate President. Sila nila Jinggoy, nila Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, sila yung may control ng Kamara. Saka sila Marcoleta. Tapos ngayon, may biglang nangyari. Yan na yung mga anomalya sa flood control. Kasi grabing binaha ang Metro Manila at ang mga karatig na probinsya. Naungkat ngayon yung mga flood control projects na grabe pala. Ngayon, isa sa ang mga nasentro ngayon doon, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, yung mga promotor ng pagpatay ng impeachment kay Sara. At ngayon, hindi naman talaga nila napatay,
nagtutuloy-tuloy. Nagtutuloy-tuloy ang impeachment laban kay Sara. Pero sana, kung tinuloy na lang nila yung impeachment noon, tapos na sana ang problema ni Sara. Kontrolado pa naman nila noon ang Senado. Ha? Kung tinuloy lang ni Cheese, nag-preside siya, tapos pagbutuhan, in-acquit nila si Sara, tapos na sana yung problema na yan. Ang nangyari ngayon, tuloy pa rin ang impeachment. Hindi na, at ang pagkakaiba ngayon, hindi na nila kontrolado ang Senado. Si Senate President Soto na, sila Lacson na, sila Risa Hontiveros na. Kaya sila ngayon ang ano doon, minorya na sila. Kaya talagang God works in mysterious ways. God works in mysterious ways. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Sinong mag-iisip na si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva na mga mayayabang, sila Alan Peter Cayetano, sila Marcoleta ay mapapagbagsak, mapapalitan. At itong si Chis Escudero na napakayabang noon ay bigla ngayon himik at bigla ngayon pinag-uusapan baka mamaalam na sa politika. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.